Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, naninirahan si Connie, isang mabait na manggagamot. Araw-araw siyang nag-iipon ng halamang gamot upang tulungan ng mga may sakit na hayop. Isang umaga, habang naglalakad sa gubat, narinig niya ang isang tinig na humihingi ng saklolo. Tulungan mo ako, Munting Connie! Sigaw ng isang tinig. Nang lumapit si Connie, nakita niya ang isang leon na nakakulong sa bakal na hawla. Kaagad itong kumapit sa rehas at puno ng pagsusumamong mata. Nahuli ako ng mga mangangaso. Pagwalan mo ako at nangangako akong hindi kita sasaktan. Pagmamakaawa ni Leona kay Connie. Paano ako makakasiguro? Nag-aalinlang ang sabi ni Connie. Ngunit ang sagot ni Leona, Sa ngalan ng araw at buwan, hindi kita kakainin. ani pa nito na puno ng kasiguraduhan at lihim ng umisip pagkatapos. Naaawa si Connie kaya binuksan niya ang hawla ng walang pag-aalinlangan. Ngunit pagkalabas ni Leona, agad itong umatungal ng nakakatakot. Matagal na akong gutom. Kailangan kong kumain at ikaw lang ang nandito. Malaki ang ngisi nitong sabi at nanlilisik pang mga matang nakatingin sa takot na kuneho. Naluha naman ng huli. Mangako ka. Sigaw ni Connie sa takot at dismaya. Nagbago ang isip ko. Ganyan ang batas sa kagubatan. Ang malakas ang nabubuhay at ang mahihina ang kinakain. Maotoridad na sabi ni Leona. Kahit natatakot ay mabilis na nag-isip si Connie ng paraan. Kung ganun, magtanong tayo ng 3 nilalang sa gubat. Kung sasabihin nila na tama ang kumain ng hayop na tumulong sa iyo, papayag ako. Buong tapang na hamon ni Connie. Pumayag si Leona dahil alam niyang sa huli, siya pa rin ang magwawagi at mabubusog. Sa unang paglalakbay, nakita nila si Berta, isang matandang diwata na nakatira sa malaking puno ng akasya. Magandang araw, Berta. Patas bang kainin ako ni Leona kahit tinulungan ko siya? Tanong ni Connie na waring naghahanap ng kakampi. Sumagot si Berta habang mahinang hinahaplos ang kanyang mga tuyong dahon. Ang mga koneho ay binubutasan lang ang mga puno ng akasya upang gawing bahay at palaruan. Kung ganyan ang trato ninyo sa amin, marahil ay patas lamang nakainin ka ni Leona. Napatungo si Connie sa lungkod at kaba habang ngumisi si Leona. Bumaba ang mga dahon ng akasya na parang luha habang nagsasalita si Berta. Umalis na kayo. Hindi ko na kayang makita ang isa pang pagtataksil sa gubat. Ani nito at tuluyang naglaho sa liwanag at hangin. Walang nagawa si Connie at nagpatuloy sa paglalakad kasama si Leona. Sumunod, nakasalubong nila si Kalo, isang kalabaw na nakayuko at pagod sa pagbubuhat ng mabibigat na kargang kahoy. Kalo, patas bang kainin ako ni Leona kahit na tinulungan ko siya? Tanong ni Connie na waring naghahanap ng kasangga ngunit umiling si Kalo. Noong bata pa ako, araw-araw akong nagpapasan ng mga mabibigat na bagay. At nang tumanda na ako, iniwan ako ng aking amo. Kaya sabihin mo sa akin, paano ako maniniwala sa kabutihan? Nang gagalaiting sigaw ni Kalo, puno ng pagkasipayo sa lahat. Mabait ang puso ko. Ngunit, napakalupit ng mundo. At tuluyan siyang nawala sa gitna ng hamog. Naluha rin si Connie, ngunit hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa kahit isa na lang ang makakatulong sa kanya. Habang si Leona ay nagdiriwang ng loob dahil maya-maya ay makakain na siya ng isang masarap na hapunan. Sa huli, nakatagpo nila si Mati, ang tusong matsing na kilala sa kanyang katalinuhan. Ikinuwento ni Connie ang lahat ng nangyari, ngunit nagkanwari si Mati na naguguluhan. Hindi ko maintindihan. Paano ba siya nakulong? Pwede bang ipakita ulit? Nagtataka pa nitong sabi. Bumalik sila sa pinanggalingan ni Leona. Pumasok ang huli sa hawla upang ipakita kung paano siya nakulong. Ngunit pagkapasok niya, agad isinira ni Mati ang bakal na pinto at kinandado ito. Ayan, ngayon malinaw na kung sinong marunong at sino ang sakim. Nilindang ninyo ako! Hindi ito patas! Ngunit malamig ang tinig na tinugon siya ni Mati. Hindi rin patas na kainin mong tumulong sa'yo. Maraming salamat, Mati. Kung wala ka, baka wala na ako ngayon.
Naluluha sa saya ang kuneho at niyakap si Mati. Puno ng galak ang kanyang puso't kaginhawaan. Connie, tandaan mo, ang kabaitan ay dapat may kasamang pag-iisip. Nangingiti ring kumaway si Connie kahit di na ito kita masyado. Bumaling naman siya kay Leona na nawawalanan ng pag-asa sa pagpupumiglas. Muling bumalik si Connie sa kanyang bahay. Mas maingat na sa pagtulong. Ang punong akasya ni Berta ay muling nagkaroon ng berdeng dahon. Si Kalo naman ay natagpuan ni Connie at tinulungan niyang makapagpahinga sa isang malayang parang. At si Mati naman, paminsan-minsan ay bumibisita sa kanya para magbahagi ng kwento at tawa. Si Leona, naiwan sa hawla, pinagninilayan ang kanyang kasakiman at kung paano siya natalo ng talino at kabutihan.